Welcome back mga kaaldab. Ang topic po natin ngayon, itong latest interview kay Alden Richards na ipapanood ko po sa inyo at ipaparinig. Kayo na po bahala humusga sa video na yon mga kaaldab. At kung bakit nga po ba mas kukunin ni Bossing si Alden Richards ngayong 2024 MFFF Manila Film Festival. Yan po yung mga pag-uusapan natin. Gaya nga po ng mga lagi kong pinapaliwanag, ito'y base rin po sa social media. Base rin po ito sa mga kumakalat at talaga naman pong pinag-uusapan. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa paano tayo magiging fake news kung naririnig naman po nila at nababasa yung mga nagaganap at mga nangyayari. Masasabi lang nilang fake news kung ako lang po ba talaga ang nagbibigay ng update. Well, pakinggan na natin yung interview ni Alden Richards. She's more mature now. She's very much excited to try new things. Kaya nakakatawa na parang dun sa proseso na yun, magkasama kami, of course, with doing this film. How much do you enjoy the friendship, no? Kasi nakita namin, parang lumalalim sa maging dalawa, yung friendship. Opo, okay naman po. Okay na lang. Balik niyo ba din, iba na yung status ng relationship ni Catherine? Dito nagsorry na lang po si Alden Richards, di po ba? Talagang ayaw niyang sagutin yung mga pilit na idinililing talaga siya kay Catherine Bernardo. Kaya ang sabi ko sa inyo mga kaaldab, nakakadismaya talaga yung pipilitin ka. Ang ganda ng sagot ni Alden ng una, di po ba? Tungkol nga po sa pelikula ng Hello Love Goodbye. Pero bakit pag relasyon nila pinag-uusapan, agad-agad umaalis siya. Agad-agad, kumbaga nanghihingi na siya ng sorry dahil ito yung sinasabi ko mga kaaldab. Nung panahon nila Mengay at ni Alden, di po ba? Talagang grabe pagka binabanggit yung pangalan ni Maine kay Alden, kinikilig siya. Talagang sinasagot niya yung mga tanong na kung saan, si Mengay na lang tanungin nyo, di po ba? Dito, wala siyang sinasabi sa relasyon nila ni Catherine. Kasi pwede niya naman sabihin si Catherine na lang tanungin ninyo, di po ba? Doon wala So, nagsusorry na lang siya Ibig sabihin, hindi niya po pwedeng sagutin. Di po ba? At ito pa po yung mga sinasabi ng iba na talagang matutuwa po kayo sa mga komento. Bakit daw po umiiwas si Alden Richards sa issue? Bakit hindi niya harapin kung sila na nga po daw talaga ni Catherine Bernardo? Wala naman daw po kasing masama kung aamin si Alden sa relasyon nila ni Catherine. Una daw po sa lahat, dalaga daw po si Catherine dahil ang balita nga po ay hiwalay na sila ni Daniel Padilla at si Alden Richards naman po walang karelasyon at single pa nga po din daw siya. Yun po yung sabi niya. Kaya walang masama kung aamin nga po raw si Alden sa relasyon nila ni Catherine. Pwede niya naman sabihin na tanungin nyo na lang si Catherine kung ano yung relasyon namin at siya makapagsasabi. Respeto ni Alden sa babae. Ito base po mismo to sa mga komento po sa social media na kung saan nababasa natin yung mga nagiging reaksyon dahil biglang tumamlay nga po ang Katden fans dahil nga po sa mga issue na medyo hindi nga po talaga maganda na sinasabi ng iba na biglang kumbaga parang nanglamya ang social media dahil hindi na nga po sinasagot nila Catherine at ni Alden Richards yung mga issue. Kung titignan nyo, kung mapapansin nga po ninyo, dumating sa Canada si Catherine, parang kukonti lang yung sumalubong sa kanya. Wala ata yung mga fans na Catden at puro Catherine fans lang yung naandun. Di po ba? Dahil nga po ba hindi binabati ni Catherine na mga Catden? O dahil nga po ba sa issue na kumbaga bumitiw ang mga Catden dahil sa sobrang sexy na pagsayaw ni Catherine sa Century Tuna event? Marami pong kwento
na talagang kayo lang po talaga makakasagot. Kayo lang po makakapagsabi kung mali po si Mr. Destiny sa mga opinyon. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang klaro. Well, punta naman po tayo sa pelikula nila Bossing at ni Mengay. Pero bago tayo tumuloy dyan, kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Ito lang po yung sample. Si Alden Richards, pinakasikat na sikat ngayon sa social media, sa mga pelikula. Kumpare po yan mismo ni Bossing. Hindi makakatanggi si Alden kapag kinuha siya ni Bossing kahit mag-guess man lang. At bakit naman siya kukunin ni Bossing, Mr. Destiny? Popular si Alden. Si Bossing matalino yan. Alam niya na kapag sinama niya si Alden, kahit papano, ilang mga Aldab fans manonood at titignan kung ano nga po ba talaga yung status ng pelikula. Alam naman po natin na hindi gumawa si Bossing Vic Soto na mga panahong pandemic na kung saan gumawa ng pelikula si Henyo Master Joey De Leon at si Tony Gonzaga na ang title nga po ang Teacher. Although maganda yung pelikula, nanalo ng mga award, pero ang nakakalungkot nga po nun hindi kumita, nalugi, hindi na kumbaga na bumalik ang pera na nagastos nga po ng producer, kaya nga po hindi na siya nasundan. Pero sabi sa pelikula maganda kasi maraming award Yan po yung panahon na talagang bumagsak ang showbiz, kaya nga po si Vice Ganda hindi na po umulit dahil kahit yung pelikula nila hindi siya nag-boom, nalugi rin po yung producer. Siyempre kapag kalugi yung producer, sa tingin mo gagawa pa po sila ng pelikula? Sa tingin po ninyo uulit pa po sila? Hindi na, kasi nga bagsak di po ba? Ito yung pinapaliwanag ko na hindi po nila naiintindihan, na sinasabi nilang hindi porket Bossing tatangkilikin na. Alam nyo naman po, karamihan ng mga fans ni Bossing mga senior na. At ang mga senior na minsan, hindi na rin kayang lumabas ng bahay para manood ng mga sinihan. Tanging mga apo na lang niya ang panonoorin at ikukwento na lang po sa kanya. Sinasabi ko lang po ito pero kung ang Aldab po ang pag-uusapan, abay, ibang usapan na yan, di po ba? Kaya nga po ako, kampante lang. Hindi ako nagpapa-apekto at never po tayo nagpapatalo sa mga bagay-bagay. Kita nyo kahit sabihin nila na mahina ang Aldab, tayo pa rin po nagte-trending, tayo pa rin po pinag-uusapan. Di po ba? Real talk to. Kaya sabi ko sa inyo, ako, may kanya-kanya tayong senaryo. Kumbaga, kung ano yung sa palagay po ninyo na hindi gagawin ni Bossing, nire-respeto ko po kayo at ginagalang. Di po ba? At kay Mengay naman po, remind ko lang, walang post po si May na sa mga nakikita nyo, mga edited lang po yan. Hindi po totoo yan. Walang post si Mengay sa kanyang Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Kapag may nakita po kayong post, tapos kay Mengay kung nga rin Instagram, fake news yon. Hindi po yun totoo kasi nga po tayo nakatutok lagi. Lagi natin binabantayan yung mga account sa social media gaya ni Congressman Ibiang, Ria, Alden Richards, Maine Mendoza, lahat ng mga kapatid ni Mengay, kapatid ni Congressman. Paano sila makakaligtas sa akin? Kaya nga po sila galit sa akin Di po ba? Bitter na bitter sila. Masasakit at maanghang yung binabato nila sa akin. Bakit? Kasi nga po nababasag ko sila. Kumbaga hindi sila gaanong makapag-upload na maganda-ganda. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update,
Abay, dito lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.